Okay, so subong mabrata danay if else nga statement. Okay, so I will try to explain kung ano ni siya ang if else statement. Okay, so it is a conditional statement. So if the statement is true, no, i-perform yung amo yung block of code. So then makadto na siya sa piyak ng statement if the first statement is false. So once na magkadto na sa next kag kung false gyapon, masaylo na siya nga masaylo. So until nga malabot siya ang true nga statement. So kung wala gid sang true nga statement, ang else nga block of code amo na iya i-perform. So amo na siya ang if else statement. Okay? So mahimo din ay file. So pangalan ko siya be for example grocery. Okay, grocery.java. Okay, then amo siya ang default nga structure sa Java. So mahimo ta may method. So public static void, and yun. Harap. Okay, then mabot na di payment mode. For example, grocery ta, then ang mga option nga pilion during the payment mode is the cash, ATM, for example, GCash or credit card, something like that. Okay? So, buta di declare di string payment mode. So, by default, ang atong value is ano na may cash. Okay? Nakara. Then, if payment mode equals to cash. So, muna yan i-perform na code. Okay? So, then, else if payment mode equals to, for example, debit card. Okay? Debit card. So, muna ang iya na i-perform na block of code. Then, another ng else if payment mode equals to Gcash. Gcash. Okay. So, muna natin yung mga statement. So, we have 3 statement. So, first, second, third. Okay, so kung tanan sila nga statement is false, diri na di ang i-perform yung block of code. Yan. So, for example, data sa cash, anong gusto ka matabo sa cash, no? Let's say, for example, cash, di value, basta integer plus to total grocery. Okay, total grocery plus kakabi 1.5. Yung integer cash, so yun mo nakarta mo 1.5 man. Okay, harap. So for example, mo na isa. Then system to display the output system out dot print lm. So
the int change, example, cash minus total grocery. Display naman di ba? Kailangan ko lang eh. So, display ko na siya ng total grocery, total amount na siya yung cash total grocery. So, display na di ang layaran mo. So, yung total cash lang. Cash 1.5 man. Ara. Then, already ang change. Yan. So, try to run. Since cash ang atong yung payment mo, so try to run. So, click lang run. Alright, so total amount 1.5, cash is 1.5, change is 0, you paid in cash. Karon, kung debit card naman, is nato di debit card. Anong gusto matabo naton sa debit card? So, kopyahan tayo ni Danay ang total grocery. Ngayon, so, instead na cash, hindi mo ta ng pin. Example, enter pin Danay. Enter pin. Okay, then nagpatanta lang. For example, muna siya enter pin. So, yung process. Tapos, you paid in debit card. Okay, so try to run. Ano yung output? Ara, total amount, enter pin, you paid in debit card. Okay? Then, sa GCash naman, so, matatawag kapon ang total amount, then, instead of enter pin, then scan QR code. Scan QR code. Then, you paid in GCash. So, ang aton ding payment mode is nato naman di GCash para kung maglabot di nga statement, amo niya ang block na code ang niya nga i-perform. Okay? So, run. Ara. So, total amount 1.5, scan QR code, you paid in GCash. Okay? So, if wala naman dire sa tatlo ang payment mode nga imo nga i-perform, tanta lang di payment mode is not available. For example, di credit card, di wala ga credit card ang grocery store. Nara. Gusto di credit card.
credit card. Control S, no? Press S. Run. Payment is not available. Arisa. So, amo ni siya ang syntax sang if-else nga statement. Okay? So, if the statement is true, so amo ni ang i-perform niya nga code. Okay? So, hindi na i-perform ang the rest. So, if the statement is false, so makadto naman di siya sa piyak. So, lantaw niya naman kung ang statement is true or false. So, kung true na, amo na di ang iya i-perform. So on and so forth. So, kung wala gid sa tanan, kag may else di sa punta, amo ni ang iya nga i-perform nga line of code. Kung ano na di butang mo, amo ni i-perform nga code. Okay? So, this is the if-else statement.